Precious Hearts Romances presents Rancho State Series by Sonia Francesca. Book 1. Gusto kita noon, crush kita kahapon, love kita ngayon. I agreed to court you, but I never planned falling in love with you. In all of the things I didn't plan, that was the one thing I gladly, happily, and wholeheartedly accepted. Frances was the classic example of a woman who was burnt out of love. Mula nang mabigo siya sa kanyang unang pag-ibig, ay hindi na niya nagawa pang magmahal uli. At ibinuhos na lang niya sa mga ginagawa niyang nobela ang kanyang mga pangarap pagdating sa pag-ibig. Nakahanda na siyang harapin ang habang buhay na pag-iisa nang makita niya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto si Ilak. Ang green-eyed half-Turkish na kapitbahay niya habang binabalik nito sa puno ang isang pugad ng ibon. Mula noon, hindi na natahimik ang kanyang mundo. Send me your room, Frances. She couldn't understand what he said, and she couldn't understand why she was starting to feel something for this adorable Turk. But she liked hearing him saying it. Book 2. Walang matimtimang puso sa makulit na pag-ibig. Masarap magmahal, subukan mo minsan, siguradong hindi ka magsisisi. Unang kita pa lang ni Cherry sa bagong amo ng pinapasukan niyang kumpanya, ay nakuha na agad nito ang kanyang atensyon dahil gwapo ito. Pero pagkatapos siyang ipahiya nito sa harap ng mga kasamahan niyang empleyado, napalitan ng ngit-ngit at inis ang nararamdaman niyang paghanga rito. Ngunit isang araw ay nagulat na lang siya nang bigyan siya nito ng bulaklak. I like you, Cherry, wika nito. You don't mind, do you? Gosh, ang haba ng hair niya. Book 3. Love in a Jiffy. Ikaw na lang lagi ang nasa isip ko. I wanted to see you every single day of my life, Rachel. God knows how much I want to hear your voice again. Pagkiramdam ni Rachel ay war sila ni Cupido. Paano ba naman? 2 beses na itong pumapalya sa trabaho nito. 2 beses na tuloy siyang nabibigo sa pag-ibig. Kung totoong nag-e-exist nga lang ito, ay reklamo na niya ito sa Department of Labor. Hanggang sa nagpasya siyang tigilan na ang paniniwala sa true love. Ngunit, isang araw, habang nananahimik siya sa isang tabi, dumating ang panibagong recruit ni Cupido, si Lee Krum-ki. Nakakatawa ang pangalan nito, pero hindi naman matatawaran ang kagwapuhan ng Chinese guy na ito. Pero, dapat pa ba niyang pagkatiwalaan si Cupido? Book 4. My Grumpy Amor. Pagsisilbihan kita buong buhay ko, pakakasalan kita sa lahat ng simbahang alam ko, at hahayaan kong sundan mo ako kahit saan ako magpunta. I'll even try to like cute things just to make sure you'll stay with me for the rest of my life. Sumampa si May sa hamba ng bintana ng bahay ng sinisintang si Karib. The atmosphere inside smelled heavenly. She just couldn't help herself reaching for the draperies and touching it against her cheeks. Satin, soft, manly, sambit niya. Must remember this for fantasy dream later. Bumagsak siya sa carpeted floor. Sa pagmamadali niyang makalabas ay lalong hindi siya makahanap ng exit. Pinilit na lang niyang magtago sa likod ng isang sofa. And then she heard footsteps and that handsome baritone voice. Who are you, and what the hell are you doing in my house? Book 5. Kissing Cupid. With just one look at you, sira na ang concentration ko. May habit si Jade na gawing organisado ang lahat sa kanyang buhay. From her love life to her work. Bilang isang photojournalist, naging katwiran na niyang kaya hindi gumaganda ang gobyerno ng bansa ay dahil walang disiplina ang mga tao. So,
She set herself as an ideal example of a disciplined citizen. But everything turned into chaos when Cupid started doing his thing. Dahil tinambak nito sa buhay niya ang pasaway na si Ryan San Diego. Book 6, Sleeping Angel. Nang makita kitang umiiyak, akala ko ay naawa lang ako sa'yo, kaya tinulungan kita. But I realized I didn't do it because I pitied you. It was because I knew I never really wanted to see you cry, hurt, or in pain. Tama lang isang beses akong nagmahal at nasaktan. You really can't help falling in love, Leilani. Walang makakapagsabi kung kailan ka magmamahal. Kaya nga may first love, hindi ba? Dahil may second love, third, fourth, and so on. The first heartache is enough for me. Ayoko na ng second heartache, third, fourth, or so on. Yan ang sinabi ni Leilani kay Ian, ng lalaking nung una ay kinamuhian niya. Subalit siya pang nangalaga at tumamay sa kanya sa panahong halos madagdaga siya sa kanyang unang pagkabigo sa pag-ibig. Ito rin ang lalaking muling kumatok sa kanyang puso. Would she take another chance of love? Book 7, Read in My Heart. I've been trying to hate you for years, but I always end up loving you even more. Jacqueline is the most outgoing person in their barkada, to the point na halos ikasira iyon ng pagkatao niya noong nasa kolehiyo pa lang sila. Gayunpaman, tinanggap pa rin siya ni Reid sa puso nito. Ngunit hindi niya inakalang ito man ay maniniwala sa reputasyong ikinabit sa kanya. They parted ways on a sour note. 6 years later, they met again. Her reputation in college still haunted her, and so was her love for the only man in her heart. Paano niya ngayon bubukahin sa isip nito na iba ang pagkakakilala ng lahat sa kung sino ang talagang siya? At paano niya muling maibabalik ang pag-ibig nitong minsan ay inialay nito sa kanya? Book 8, A Daily Dose of Tender Love and Dr. Rison. She had never felt this need before, needed by a man who was stronger, more powerful than she was. It was the most wonderful feeling she had ever felt. Si Jarrett ang unang naging engaged to be married sa kanilang siyam na magkaibigan. Pero ang nangyari, mukhang siya pa ang huling may kakasal dahil ang damuhong boyfriend niya ay nahuli niyang may ibang babae. From then on, she started swearing off any romantic possibility that came her way. Until she met Dr. Rison Villamar, the handsome doctor with the most charming smile she had ever seen. Ito na kaya ang gamot sa kanyang sugatang puso o isa na namang kabiguan ng hatid nito sa kanya. Book 9, Rachel's Sweet Surrender. Mahal ko ang lahat-lahat sa iyo, kasama na ang buong digestive system mo. Don't open your eyes, Rachel, bulong niya sa isip. Don't open your damn eyes. Ngunit hindi rin siya nakatiis. She opened her eyes and she was greeted by the most handsome face she had ever wanted to see in her entire life. Only a few inches away from hers. Hi, nakangiting bati ni Melvin. Pagkatapos ay narinig na lamang niya ang kanyang sariling nagsalita. Will you marry me? Muntik na niyang sampalin ang sarili. How could she ask him the thing when they had only been together again for only a few minutes after 14 years of not seeing each other? Yes, Rachel, sagot nito. I will marry you. Okay, now what?